Natigilan si Victor. Tumigil sa paghakbang nang mapansing tila hindi siya umuusad. Naglalakad, ngunit hindi nakaaalis sa kinaroroonan. Nakaramdam siya ng paghihimagsik. Nalansi siya ni Lilith. Ubod lakas niyang isinigaw ang pangalan nito at saka halos baliw na nagtatakbo, bagaman hindi tiyak ang direksyon at kung saan patutungo. Kailangan niyang makahulagpos sa mahika ni Lilith. Kailangan niyang makarating sa kastilyo. Kailangan ni David ang tulong niya. Kailangan sila ni Teresa. Sadyang hindi lalaban ng parehas ang kampo ng kasamaan. Alam ni Lilith na mahihirapan sila ni Antonio kung magkasama sina Victor at David. Kung magkasanib ang lakas at kapangyarihan, kung magtutulungan, at iyan ang hindi nito mapapahintulutan. Hindi ko pala nasabi kay Victor na ang 4 na oras sa kadawagang kinaroroonan niya ay 4 na araw na dito sa kastilyo niya. Hindi naman kasi siya nagtanong kaya pasensyahan na lang tayo. Nanunuya at natatawang sabi ni Lilith kay David na nakikipagsukatan ng lakas sa mga demonyong alagad. Masamang tingin ang ipinukol ni David sa babae. Malakas siya at bihasa sa pakikipaglaban, ngunit hindi magiging madali ang lahat, lalo pa nga't tila hindi nababawasan ang kampon ni Lilith. Marami na siyang napabagsak, ngunit parang hindi nababawasan. May mga nagsusulputan pa rin mula sa madilim at masukal na kakahuyan. Humihingal na siya sa pagod. Umaagas ang sariling dugo mula sa sugatang balikat. Malalim ang tinamo niyang sugat sa likod. Nauka ang kanyang laman at bahagyang sumilip ang buto. Gayunpaman, hindi siya sumusuko. Patuloy siyang lalaban upang hindi tuluyang makapasok sa loob ng kastilyo ang mga kalaban. Nangako siya kay Victor. Pangangalagaan niya si Teresa at ang kastilyo. Sa naisip ay nag-ibayo ang kanyang galit. Galit na pinaghuhugutan niya ng lakas. Ngunit, nakalingat siya. Hindi niya napansin ang isang demonyong nakatalilis. Nakapasok ito sa loob ng kastilyo. Nilingon pa nito si David at saka nang uuyam ng ngumiti. Sumisingasing ito sa pananabik. Ngiti sa sulok ng bibig ang gumuhit sa mukha habang naglalakad papanhik. Samantala, si Teresa. Mainit-init na dugo ang umagos mula sa kanyang tiyan nang bumao ng maliit na lansetang hawak ng isa niyang katauhan, ang walang konsensyang kawangis. Nandidilat siyang napatitig dito at saka buong lakas itong itinulak. Ngumisi ito at saka tila ng iinis na iwinagayway sa harapan niya ang patalim na ginamit. Sa liit nito, siguradong mararamdaman mo ang bawat saksak na gagawin ko sa iyo bago ka mamatay. Winika pa nito. Nang muli nitong iunday ang lanseta, mabilis niyang iniilag ang katawan at saka ipinulupot ang isang braso sa leeg nito. Pumiglas ito, kaya pareho silang nawala ng balanse. Nakawala ito at siya naman ang inatake. Nagpagulong-gulong sila sa damuhan hanggang sa makubabawan siya ng walang konsensyang katauhan.
Muli itong ngumisi. Mas malakas ako sa iyo, Teresa. Wala akong konsensya, kaya walang makakapigil sa akin. Gagawin ko ang lahat ng aking nais. Winika nito at saka pinahalik sa kanyang pisngi ang patalim. Napangiwi siya sa hapdi. Ngunit nang muli nitong iangat ang hawak, mabilis siyang kumilos. Buo ang loob, palaban. Bahagi ka lang ng aking pagkatao, kaya mas malakas ako sa iyo. Buong tapang niyang sabi at saka ipinalo sa ulo nito ang batong nadampot. Ininda nito ang tama, sandaling natigilan. Sinamantala niya ang pagkakataon. Siya naman ang nakakubabaw dito at saka ipinukpok ng paulit-ulit ang hawak na bato. Tinitiyak na hindi na ito muling makatatayo, hindi na muling makapananakit. Saka pa lamang niya naramdaman ang pagod nang hindi na ito kumikilos. Tila malaking tinik ang nabunot sa kanyang lalamunan nang unti-unti itong naging asul na liwanag at pumasok sa kanyang katawan. Napangiti siya sa kabila ng tinamong mga sugat. Nagtagumpay siya. Isa na lang ang dapat niyang gawin upang makawala sa kapangyarihan ni Lilith. Kailangan niyang makabalik sa sariling katawan. Samantala, malapad naman ang pagkakangiti ng demonyong nakatalilis kay David at nakapanhik sa kastilyo. Lahat ng silid sa pasilyo ay sinisilip hanggang sa matagpuan ang walang malay na katawan ni Teresa. Nagtatalon ito sa tuwa at saka malakas na humalakhak. Halos tumulo ang laway sa labis na pananabik. Kahayupan ang laman ng isip. Natigilan si David nang marinig ang umeekong tinig ng demonyong nakapanhik. Nataranta siya. Ang pansing nakatuon sa pakikipaglaban sa mga alagad ni Lilith ay nabawasan. Mapapahamak si Teresa. Baka kung mapaano ang dalaga. Tinangka niyang madaliin ang laban. Walang habas na paghalihaw ng matutulis at matatalas na kuko. Halos ibalya ang katawan sa bawat malapitan. Sinasagpang ang humaharang sa daraanan. Ngunit, tila hindi pa rin nababawasan ang mga kalaban. Padami pa rin ang padami. Gumising ka, Teresa. Pangalagaan mo ang iyong sarili. Pipiniyang dasal habang patuloy sa pakikipaglaban. Tuluyan na ngang nakapasok sa silid ni Teresa ang demonyo. Hayok na hayok nitong hinagod ng malaswang tingin ang katawan ng dalaga matapos hilahin ang kumot. Basa pa rin ang manipis na damit ng dalaga kaya bakat ang mahubog na katawan. Napalatak ang demonyo. Nagliliyab ang pulang mga mata sa matinding pagnanasa. Nakulong ang kaluluwa nito sa impyerno dahil sa hindi mabilang na kababaihang nilapastangan at pinahirapan nito noong nabubuhay pa. Hinaplos nito ang pisngi ni Teresa at nang hindi makontento, sumampa pa sa higaan at saka sinuyod ng dila ang leeg ng dalaga. Nanginginig ang mga kamay nito habang inihahaplos sa masiselang bahagi ng katawan ni Teresa. Muli itong humalakhak nang mapansing hindi natitinag ang dalaga, walang reaksyon at mistulang bangkay. Natuklasan nitong walang kaluluwa ang katawan. Gayunpaman ay hindi iyon naging hadlang upang isakatuparan nito ang maitim na balak. Si Teresa.
Walang ibang nakikita kung hindi dilim at ang lansetang nasa paanan. Naramdaman niya ang pagsanib ng panibagong lakas. Dinampot niya ang lanseta at saka nagmamadaling tumakbo, hindi man tiyak kung saan patungo. Napangiti siya nang makita ang pinto ng kastilyo. Sandali siyang tumigil at iginala ang paningin. Dilim. Walang kasing dilim. Maliban sa pinto, ay wala na siyang ibang nakikita o tunog na naririnig. Hinamig niya ang sarili. Itinuon ang isip sa dapat gawin. Halos hindi sumasayad ang mga paa niya sa sahig. Halos lundagin ang mga baitang ng hagdan papanhik. Naiyak siya sa tuwa nang matagpuan ang silid. Nang makita ang tila walang buhay na sarili. Wala na siyang sinayang na sandali. Dali-dali siyang sumanib. Nanlaki ang mga mata ni Teresa nang sa pagbabalik ng malay ay magisnan ang mukha ng demonyong nakakubabaw sa kanya. Nailipat niya ang paningin sa lansetang hawak ng kanyang kamay. Napatango siya. Ang kanyang katauhan, kaluluwa at katawan ay iisa na, buo na. Siya na uli ang dating Teresang matapang at palaban. Mariin niyang hinawakan ang lanseta gamit ang dalawang kamay. Bumuelo at saka ibinaon sa bumbunan ng demonyo. 1, 2. Hindi na niya mabilang. Itinulak niya ito gamit ang tuhod at nang magkaroon ng pagitan sa katawan nito, sa kanya tinadyakan. Hindi na nagawang manlaban ang demonyo. Pati haya itong bumagsak sa sahig. Nagitla siya nang marinig ang malakas na galit na pag-ungol ni David at sigawan ng mga demonyo. Nagmamadali siyang umahon sa higaan. Ngunit ang tangka niyang paglabas ay napigilan nang sa pagliko niya, si Lilith ang humarang sa kanya. "Kumusta, Teresa? Oras na ng pagbabalik mo sa impyerno. Handa ka na ba?" Nakangisi nitong sabi at ang pulang mga mata ay nagliliyab sa galit. Hindi na talaga titigil si Lilith sa pagbibigay ng stress sa ating mga bida. Saan hahantong ang tagpong ito? Muli niyo po akong samahan sa nalalabing kabanata ng kanilang kasaysayan. Ingat po at God bless po sa ating lahat. To God be the glory. Bye!